Wala na. Congressman Romeo Acop of the 2nd District of Antipolo City has passed away. Day, natinuod na gyud ang birthday wish ni Cara David. Wish granted. Oh, nagipanginahinay na sila, day. More pa, please lang. More. We need more like this. Sadyang tila totoo talaga ang kasabihan na hindi natutulog ang karma matapos ang kaliwat kanang pangbabatikos sa mga Duterte at isa di umano sa nanguna sa pag-iimbestiga tungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At ayon sa ilan, isa rin raw umano sa nanguna sa pag-iimbestiga kay dating Pangulong Duterte. Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop pumanaw na. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sila naging usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Bigla ang pagpanaw ni Antipolo Representative Romeo Acop, ang kilalang mambabatas na isa di umano sa mga bumabatikos sa pamilyang Duterte. Yun pa sa kumpirmadong balita mula sa Batas Piet, Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop has passed away after suffering a medical emergency at his residence. In a report, Acop was found unconscious in his room at around 10:12 p.m. on Saturday, December 20, and was immediately rushed to the hospital. Despite prompt medical intervention, he was pronounced dead at 10:56 p.m. Acop served as chairperson of the House Committee on Transportation and vice person of the House Quad Committee. Si Antipolo Representative Romeo Acop ay ang vice chairperson ng Quadcom na kilalang isa sa mga bumabatikos sa pamilyang Duterte, lalong-lalo na sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa di umano sa mga nagsusulong ng impeachment complaint laban sa Vice President. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito nga yung video. Unahin natin tong video ng asawa ni Yusek Cabral na nakakapanghinala. Oh, nakakapanghinala lang mo ito. So ito po. Ay hindi yan. Ayaw niyo pong ipa-autopsy? Ano? Yung... Ba't ang papa-autopsy pa? Nakita mo ng sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? Kasi nakita na ako ng in-autopsy, binubuksan buo. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang. Yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang gusto mo makita pa na paghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Para lang ano ang dahilan na wala naman sila nakita ng foul play. Yun lang, doon lang. Doon siya sumablay. Naiintindihan natin na sabihin niya na ayaw niyang ipa-autopsy etong asawa niya, ayaw niya ipagalaw yung katawan. Pwedeng ganun. Dahil kahit ako din naman, bilang mahal ko sa buhay yan, mukhang malabo ko rin pa mapagdidesisyonan yung ganun. At kung tanggap mo naman na talaga. Kaso nga lang, bilang isang, kung ako man ang nasa katayuan ni Sir, kung gusto kong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ko, ba't hindi ko gagawin yun? Para doon lumabas ang katotohanan. At dito, nadulas siya eh. Sabi niya, nakikita naman na walang foul play doon. Ulitin natin niya. Ang liwanag nung sinabi niya, kitang-kita naman daw na wala daw foul play. Ibig sabihin, tinatanggap ng kanyang mister na nagpakamatay si Yusek Cabral. Samantalang tayo na hindi natin kaano-ano si Yusek Cabral, sinasabi natin na ito ay pinatay. Pero yung asawa, parang baliwala lang. Linaw na sinabi niya autopsy? Ano? Yung... Ba't ang papa-autopsy pa? Nakita mo ng sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa?
Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang yung mga nag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang ano eh? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain pa? Para lang ano ang dahilan na wala naman silang nakita ng foul play. Wala naman silang nakitang foul play. Anong klaseng ano to? Ano nakakahiwaga no? Parang may kakaiba. Kasi kahit ako, kung ako yung nasa katayuan ni Sir, hindi ko sasabihin walang foul play yun. Unang-una, ang kasama ng asawa ko, driver. Pwedeng mangyari ang maraming senaryo. Pwedeng ang mangyari ay binayaran nitong driver para patayin si Cabral. Pwedeng ganon. Pwedeng mangyari na nilason si Cabral at kunwari ay tutumalon doon at itinapon. Pwedeng ganon. So maraming foul play na pwedeng mangyari doon sa kaso nito ni Jose Cabral. Ang problema dito, ba't parang ayaw nang paimbestigahan ng asawa? Ayun yung isa sa mga nakakaloko. Nakakalokong maririnig mo sa isang mister na sasabihin na wala naman nakikitang foul play dun. So parang hindi niya pa, kahit yung driver hindi niya pinaghihinalaan. Wala lang, parang wala lang sa kanya. Okay na, patay na yun eh. Wala namang foul play. Paano niya nasigurado? Paano niya na sure na walang foul play doon? Una-una wala rin siya doon sa pangyayari. Diba, kung tayo nga na hindi natin kaano-ano itong si Jose Cabral, napapaisip tayo, ba't sa kanya parang wala lang? Ayun yung katakataka dito. Oh. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, dami na rin na mga requirements para ma-release namin, madala namin sa Manila. Yung gano'n, hindi pa gumagana yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-waiver po kayo pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa niyo. Sabi ko nga, ito na, pinakita ko na sila yung bangkay. Ngayon nakita nila, tinignan nila kung anong itsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro, karapatan namin na nagbigay namin ng waiver. May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihingi ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung nga na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years ng service. Tapos ayun ang nangyayari. Gusto ko bigyan ng reaction, sir, sa attention na binibigay na... Ako saan galing rin yung trabaho eh. Hindi na galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Nagluluksa po kayo. Para tapos ang dami pa nila requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang naramdaman. Kasi sir, hindi naman namatay yung asawa niyo na sa sakit eh. Namatay siya na natagpuan siyang nasa bangin. Kaya normal talaga na yan. Kasi kung halimbawa kayo, kasi ang pagkakaalam ko, pag mga ganyang senaryo, pwedeng pulis ang may kagustuhan yan para malaman nila. Kahit ayaw na ng pamilya, kung nakikita ng pulis ng mga nag-iimbestiga na merong nangyaring foul play, gagawin nila at karapatan yan ang pagkakaalam ko na karapatan ng mga kapulisan yan. Kasi kasama din tong asawa na to eh. Pwedeng kasama din siya sa mga suspect. Pwedeng, di ba? Pwede niyang ipinapatay yung asawa niya. Maraming nangyayaring ganyan eh. So, masyadong malikot ang kaisipan diyan sa nangyaring yan. Kaya talagang hindi mo masasabing walang foul play dyan. Depende na lang kung ikaw ang gumawa. O tuloy. Pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, para patunayan, gano'ng katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli niya? Kasi, Yung tamo, pati siya naniniwalang aksidente lang daw. Grabe. punta lang naman din. May punta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na.
Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano, sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na pag yung kaso yung isang Paano mo nalaman, sir, na nape-pressure siya? Kung hindi kayo nag-uusap about sa flood control, parang kalokohan yun na. Sabi niya kasi, oh. Pero sir, nakikilala niyo po yung, Oo. yung mukha nung asawa niyo. Oo, kilala ng anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gano'ng katagal kami nagsama ng asawa ko. Okay? naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli Oo. niya. Kasi, ang punto lang naman dyan, Bueno, kasi ang punto lang naman doon, may punto siya dito, may punto siya, nagpunta siya dito parang ano yan, para magpahinga o dahil kasi masyado madaming pressure na. kasi madami daw pressure. Tapos sasabihin niya rito hindi daw sila nag-uusap about sa flood control. Kaya nga siya napipressure yung misis nyo dahil sa issue ng flood control. Tapos hindi kayo nag-uusap. Anong klaseng? Ang gulo Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa ano, sa kaso ng flood control. Hindi kami Tatawa. Tapos ngayon hindi naman daw sila nag-uusap doon. Ang gulo. na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi ka may attorney ka, bahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung nag-usawa, iba yung naman, para kami engineer, kaya ayaw ko namin kami professional. Engineer din pala to. Engineer din pala tong asawa niya. Baktay. Kasi, kaya man siya sa biyernes. So, ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang yung sinabi. Magpapasko, nakasamahan man lang namin yung asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayaw. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, mauubuli sila. May katrabaho na maayos. Well, po sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Wala yung people ng doktor. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Ano po yun, sir? Normal lang ho yun. Lahat po ng namamatay, hinihingi ng ganun, health certificate. Normal ho yun, sir. Hindi ho yun abala. Hindi po abala yung ganun. Ulitin natin, ha? Magpapasko, nakasamahan man lang namin yung asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayaw. Kasi, kaya ayaw ko yung mga anak ko, mauubuli sila. May katrabaho na maayos. Well, po sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi Ito yung tinatanong ng reporter. Ano yung mga documents pa na hinihingi? po nila? Hinihingi po nila. Ano daw? Wala yung people ng doktor. Ano daw? Ito lang, ang bilis ng salita. Yung mga documents pa na hinihingi po nila? Wala yung people Yung nawala yung papers ng doktor. ng doktor. Death certificate. Ano ang health certificate, okay? Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka alam, mawala mo DNA ng ano, di ba? Pag napadaming proseso, pinapahirap. Kami lang yung anak ko, tsaka yung ako na mismo yung sasabi, asawa ko yan. Nanin nyo na yan. Ba't ano pa gusto nyo i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Sige si sir, ano yun ay nako. Ewan ko lang pero parang nalalabuan ako dito kay sir. Siyempre, tas ang pinaka weirdo pa dito, tinanggap agad nila na ito ay walang foul play. Ito ay aksidente. Kaya doon tayo nagtataka na paano mo masusure na aksidente lang yun? Yung asawa mo, sabi mo, ilang taon na kayo magkasama, hindi mo ba alam na ang asawa mo ay takot sa matataas na lugar. At galing mismo yan sa kanya. 'Di ba? So doon parang magtataka ka na bakit naman tatalon yung asawa ko dito takot sa matataas yun. Diba?
Nakakalula lang si si Sir. Kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo? Accidental? Siguro siyang ganito yun. Kasi sa akin, Ngayon, hindi naman daw tumalon ng kusa yun. Tapos aksidente yun. Paano magiging aksidente yun? Ang gulo, pati ako nagulo na. Ayan ang liwanag pa yung kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung Hindi daw tumalon ng kusa. asawa niyo? Accidental? Siguro siyang Aksidente. yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami before the birthday. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, gusto lang sabi, mag-anuan ka muna kasi Gulo-gulo na, Gulo-gulo na yung kwento ni Sir. Hindi daw tumalon. Yun daw ay aksidente lamang. Ang galing. sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatay ng ICI meeting, ng hearing, ng 15. So, then sinabi ko sa kanya, sabi ko, sabi mo yung lawyer mo, mag-usap kayo, dahil hindi tayo papakailaman sa trabaho yan Hindi na nakikialam ng trabaho Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget po? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi si kaso ko siya. So yung gamit, wala ako nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya, so ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinuli, so wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na kasi maraming gamit, siyempre naaskas ng namin tao. Okay. Ay, nakakahiwaga si Sir pero dito natin yan. Ito, isa sa mga natin, tropa pits na attorney. Dito natin kung ano nga ba talaga yung mga pwedeng nangyari nga doon kay Yusek Cabral. So panoorin natin. Hulog, nagpatihulog o inihulog? Yan ang katanungan ng taong bayan ukol dito sa balita ng biglaang pagkamatay ni Yusek Cabral. Ano nga ba ang totoong nangyari? Pag-usapan natin yan ngayong umaga. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Yan, si Attorney Pagising Mike. natin kanina umaga, bumulaga sa atin ng isang kagimbal-gimbal na storya na di umano ay namatay si Yusek Cabral, isa sa mga key figures dito sa flood control fiasco. At siya ay natagpuan sa ibaba ng bangin dito sa may Cannon Road sa Baguio. Ang tanong ng marami, ano nga ba totoong nangyari? Ang unang ulat ay baka daw siya ay nahulog, accidental na nahulog. Ang usap-usapan ngayon na siya ay also nagpatihulog, nag-commit na ng suicide. At ang mas madilim na larawan ay yung siya ay inihulog dito sa bangin na ito. Yung posibilidad na siya ay nahulog dito ay parang napakalabo. Parang isang aksidente na siya ay nahulog dito sa bangin. At nagkataon lamang na siya ay sangkot dito sa flood control scandal. Nagkataon na mag-isa siya na naandun sa Cannon Road. At nagkataon na nadula siya or anuman at bigla na lamang siyang nahulog. At nagkataon lang siguro na yung kanyang testimonya ay material dito sa investigasyon na gumugulong sa flood control. Parang napakalabo yata nun. So yung posibilidad na siya ay accidental na nahulog dyan, I don't think that is fairly credible. Wala talaga siya magiging basyan. Ang mga posibilidad na lang na umuugong dito ay siya ay nagpatihulog o committed suicide or siya ay inihulog. Kung siya naman ay nagpatihulog o siya ay nag-commit ng suicide, this will not be the first time that a public official has committed suicide. Kung natatandaan nyo noon, recently lang sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, si General Angelo Reyes, who later on became the Defense Secretary of Gloria Macapagal Arroyo, committed suicide right in front of the grave of his parents because he was dishonored nung lumabas dito sa investigasyon na tumanggap siya ng 50 milyong piso bilang pasalubong sa kanyang pag-assume ng kanyang post. Hindi ko na matandaan kung bilang Secretary of Defense or as Chief of Staff. But either way, tinanggap niya daw ang pera na ito at sa investigasyon sa Senado, siya ay napahiya because Angelo Reyes is a man of honor, he committed suicide. But for Yusek Cabral, is this also possible? Does she honor or value her honor so much that all of this talk about her involvement in the fiasco will push her to the brink of committing suicide? Hindi natin personal nakakilala si Yusek Cabral pero may posibilidad na maaring siya nga ay nakonsensya at ginawa niya nga ito. But the most telling
at mas maingay na umuugong na usapin ay yung siya ay pinatahimik dito at siya ay deliberately ay this is not suicide, this is homicide. It's typical of a what you call a rub out para mawala na yung mga testigo. Kasabihan nga dyan, dead man tell no tales. At ito yung dahilan kung bakit itong si Saldico ay bigla na lang din nagsalita. Kasi alam niya ang posibilidad nito nang hindi na siya tinutulungan ng administrasyon nila Romualdez ayon sa kanya, tingin ko naging malinaw sa kanya na mas magiging advantageous to the administration or to those who we accuse na kasangkot niya dito sa paglustay ng pera ng bayan sa flood control, mas maganda na siya ay patay na. Again, because dead man tell no tales. At yan ay mga mas maingay na posibilidad sa kasalukuyan. Pero meron isa ako nakita kanina, nabasa kanina ng komento, paano kung hindi naman pala talaga siya namatay? What if this entire death was staged, similar to what Hitler did in World War II, na sinunog na lang kunyari yung bangkay niya, pagkatapos yung pakamatay, they were not able really to verify if that was Hitler or not, because wala naman siyang mga DNA testing pa at the time. What if this was staged para lang maka-escape sila sa liability, because a dead man has no responsibility nor liability at wala nang kukulit sa kanya tungkol sa kanyang pagtestigo sa anumang hukuman o ano pa mang mga proceedings na magaganap pagkatapos nito. So one thing is for sure, anuman ang tanging dahilan, ang larawan na ipinipinta nito ay hindi maganda para sa administrasyon. Because the people who were tagged or identified to be involved in this fiasco, which goes all the way to the doorsteps of Malacanang, are either turning up dead or running away from the law, nagtatago sa malayong bansa, kagaya ni Zaldico, nagre-resign sa kanilang mga posisyon, kagaya ni Martin Romualdez, o di kaya ay nakakasuhan. So the people, the alliances that the administration has at the moment ay panipis ng panipis. At ang usapin na ito na meron tayo sa budget pagdating sa Bicameral Conference Committee will show you kung gaano nakahina ang ating Pangulo sapagkat hindi niya na mapilit ngayon ang Senado, di kagaya noon, na basta na lang pirmahan ang Bicameral Conference Committee report. And it appears na magkakaroon ng matinding sigalot dito sa Bicam Conference Committee to a point na hindi nila pirmahan itong Bicameral Conference Committee report. The worst thing for the President that he did is that he sided with the House of Representatives and said na mas maigi daw na ibalik na lamang yung 45 billion na kinansila in accordance with the House version. Now this puts the President in favor of the House but against the Senate. How this will affect the transition o yung balance of power ngayon dito sa Senado, that is yet to be seen. Pero I definitely know that there will be a negative effect. There will be an adverse effect itong nagaganap na ito sa ating So yun, no, maraming salamat kay Attorney Mike. So dito tayo, ito yung video bago mamatay si Yusek Cabral. Lakihan lang natin ha. Wait lang ha. So dito magkasama sila nung kanyang driver. Yan ha. Niyusin lang natin. No? Dito kasi sa bidyong to, ito yung pagharap niya sa ICI. Itong video na to. Ang malupit dito, yung damit ng driver, tapos yung pinakita natin kanina na ito. Saan yan? Etong picture na to, nakasama si Yusek Cabral doon sa mismong pangyayari. Ganun na ganun din yung damit dito ng driver. So ibig sabihin, ito yung nakakamangha dito. Kanina sabi nung asawa is pumunta sila ng ICI is December 15. Pumunta sila ng ICI. Kailan lang to nangyari? 'Di ba? 'Di ba kahapon lang? Kung hindi ko wait lang, i-research natin ha. Para sure tayo ha. Hindi kasi ako nag-update dito eh. Cabral. Yun nga.
So 10 hours ago, so kahapon nga. Ay hindi, nung December 19. Tama ba? December 19 siya namatay. So dito, kung mapapansin nyo yung damit ng driver at ni Yusek, tapos dito sa video, asa na yun? Tapos dito ay iisa. So ang nakakapagtaka ho dito mga banateros, mga kabiyaya, kung nangyari yung pagpunta nila Yusek nung 15 at namatay siya nung 19, dapat iba na yung damit. May posibilidad na nung 15 pa lang ay patay na talaga si Yusek Cabral at ipinalabas lang nung 19. Kasi dito tingnan nyo yung damit. O, check natin maigi titingnan natin na Yusek Cabral. Tingnan natin baka magkamali tayo eh. Yusek Cabral WH on ICI. Asan na yung pagpunta niya ng ICI? Yung video. Wait lang yung pagpunta mismo niya ng ICI, saan ko ba nahanap tong video na to? Nakalimutan ko. Mukhang natabunan na agad yung pagpunta niya mismo ng ICI. So diba kanina ang pagkakasabi doon ay 15, diba? Sabi doon ng asawa. So ang eto nga. Habiruin mo, ang tagal na pala din nito. 8 days ago na rin pala tong video na to. 15, 16, 17, 18, 19. Ay, okay. Ito yung may balita kailan ba to? Tingnan ko Muling inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure or OICI ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na inuugnay sa budget insertion. Sinabi rin ng komisyon na magtutuloy-tuloy ang trabaho kahit sinabi ng ombudsman na posibleng hanggang 2 buwan na lang ang itatagal nito. So ito ay pinost ng December 11. December 11 pala to. December 11. Tapos kung mapapansin nyo, December 11, ganito na yung damit nung driver. Ayan Kaya dyan ako nagtataka ng gusto. Paano naging ganyan yung, nagkataon lang ba? Nagkataon lang ba na parehas ng damit? Although iba naman yung damit doon ni Yusek Cabral kaysa dito. Yan, kasi doon parang green na nakamaong siya. Dito naman nakablock siya na dress ata tawag dyan sa ganyan. Pero yung driver ay ganito yung damit. Ayan pati yung tatak, parehas na parehas. So ngayon, ang hinala dito kasi pwedeng nangyari, nung galing sila dito sa ICI, pag uwi nila, pwedeng dito na pinatay or namatay si Yusek Cabral. At pati itong picture na to, matagal na rin to, parang set up na. Parang set up na ang mangyayari. Kasi, ang hirap lang ipaliwanag Natatakot din kasi tayo, baka mamaya mareklamo tayo. Pero kayo mga banateros nahihiwagaan ako Dito ako naghinala sa damit na yan. Bakit parehas na parehas? Ayan And ito daw yung ebidensya na iniwan niya si Yusek Cabral na nakaupo doon sa gilid. Dito, isa rin yung damit. Sabihin na, kasi Francis Leo Marcos? Lahat ng damit per peri? Nakakapagtaka lang. So, ito yung video, pe-play natin Ayan Parehas na parehas ng damit hindi naman siguro AI to So ito yung pagpunta niya ng dito kasi sa kabila ito
December 11, no? December 11 siya nagpunta dyan. So, tapos dito sa nangyari is, ano to, nagkataon lang ba na parehas ang damit sa video to? O baka naman kaya dahil sa tagal ng biyahe, pauwi, kaya ganun pa rin yung damit. Parang nakaka ano eh. No, mga banateros, kung kayo tatanungin na, dito kasi ako nagtataka kaya ako to binilag talaga. Sa totoo, sinayo ko nga dapat talaga i-vlog to. Dito ako nagkaroon ng ano, na bakit pares ang damit nilang dalawa. Ito yung damit niya nung 19 na pagkamatay ni Cabral, at ito naman yung damit niya nung 11. Diba? So maraming lumalabas na teorya or hinala ang taong bayan na pwedeng nung pag-uwi nung galing sa ICI si Cabral ay patay na talaga ito. At maaring etong 19 na to ay dito siya hinulog or patay na talaga siya nung dinala dito. Pwedeng ganun ang mangyari dyan. At yun nga, kasabwat si driver at si mister. Kung halimbawa totoo yung mga hinala na yun, hindi naman natin sinasabing 101% agad, ha. Tayo ay parang nag-iimbestiga lang kasi dito tayo nagtaka eh. Parehas na parehas yung damit eh. Oh, di ba? Tas dito iba na yung damit ni Yussi Cabral. Iba na. Ang tanong, si Yussi Cabral pa ba kaya yan? Yung nasa picture na yan. Ayun yung isang kasama mga katanungan dyan. Diba? Nako, ewan ko na lang pero nahihiwagaan ako dito. Mga banateros, mga kabiyaya. Kayo na lang bahala kayo na lang bahala magtingin-tingin kung ano. Parang matanda na si Yusik, no? Mag-iba na siya maglakad. Yan, no? Yan, no? Nakakatawag dito, nakakakilabot kasi dahil dito sa damit na to. So, yun. Hindi ko alam. Basta, bahala na. Ulitin ko, dito sa video ito, tapos etong picture ni driver, parehas sa parehas ang damit at sa iba pang mga interview, may kita rin natin ganun na ganun ang damit ni Kuya. So, eto, may interview si Kuya na ganun nga yung damit. 8 hours ago, no? So, hanap tayo ng interview ni Manong Driver, ha? Hanap tayo ng interview ni Manong Driver. Tingnan natin kung baka pati pantalon ay kung baka pati ang pantalon ay iisa. Kapag pati ang pantalon ni isa, nako, maghinala na tayo dito. Maghinala na tayo dito. Na delikado na to, no, driver. Driver ni Cabral interview. Tingnan natin, dito iba na yung pantalon niya. Iba na yung pantalon dito ng driver ni Cabral. Kulay kulay blue na siya. Kulay blue na. Kulay blue na yung suot niya. Pero yung damit, iisa lang. Iisa lang yung damit. Ba't kaya gano'n, no? Nakakahiwaga. Ewan ko sa inyo, mga banateros, kayo, ano po bang may kukomento nyo dito sa dalawang retrato na to na bakit parehas ang damit noong December 11 hanggang December 19 itong driver na to. So, nakakapagtaka lang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito,
Please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.